Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Toto. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Nang mga panahong ito, bulong-bulungan sa lugar ang kumakalat na balita na may mga gumagalang mga rebelde. Ayon sa detalye, mababait naman ang mga ito at napag-alamang mga kasapi pala ng kilusan na naging sandata noon sa pakikidigma sa mga kalabang Hapon. Pero wag pa rin kayong magpapakampante, Selen. Malay mo, nagbabalot kayo lamang ang mga yan. Biglang mapapadaong dito sa atin. At yung akala mong mabuti, mga tulisan pala. Madalas na yang nangyayari sa Mindanao. Wika ng ama, natawagin na lang natin sa pangalang Amper. Kung sa bagay, tama ka nga dyan. Ikaw Toto ha, nalaman ko kanina lang. Naroon ka daw sa bayan. Nakitang kinakausap yung ilan sa mga rebelde. Iwasan mo na lang. Dagdag ng nanay na si Selen. May tinatanong lang naman po ako sa kanila, Nay. Tsaka maayos naman po makitungo . Takot nga po sila sa mga otoridad. Maraming mga nagtatanong na mga sundalo at hinahanap sila. Wika ni Toto. Kasalukuyang nasa tahanan ang pamilya. Kumakain sa pagkainan. Nang napag-usapan ang patungkol sa mga gumagalang rebelde. Naiintindihan naman ni Toto ang sinasabi ng mga magulang na posibleng may masamang binabalak ang mga dayo. Ganun pa man, ipinagsawalang bahala lamang ito ni Toto. Magtatapos pa lamang siya ng sekundarya na mga panahong yun. Kahit anong payo ng mga magulang na wag lumapit sa mga rebelde, hindi nakikinig si Toto. Sa katunayan, noong lumayo na ang mga dayo sa lugar, hinahanap pa rin sila ng binata at sinundan. Nawiwili ang binata sa pakikisalamuha sa pinuno ng mga rebelde. Paano ba naman? Bukod sa mabait at makwento, palabiro at dalagang babae ang namumuno. Meron ding angking kagandahan na nagpahumaling lalo kay Toto. Bagaman may kaitiman dahil bilad palagi sa araw, litaw na litaw ang hubog ng katawan at ganda ng itsura. Ito ang tunay na pakay ni Toto. Tawagin na lamang natin ang dalaga sa pangalang Leon. Isang hapon, sinabi ng miyembro ng mga rebelde na merong malapit na otoridad na umiikot sa bayan. Kaya naman napili ni Leona na mas lumayo pa. Kahit anong mangyari, hindi sila lalaban. Maliban na lamang kung magkagipitan. Magtatago lamang sila hanggat makakaya. Kakarating pa lamang ni Toto na mga sandaling yun. Nag-aalala ang mga rebelde noon na baka makita at madamay pa ang binata. Kaya naman, Toto, mas maganda siguro kung hindi ka na masyadong lumalapit sa amin. Wala namang mali sa pakikipag-usap. Pero baka masundan ka at maliban pa dyan, malagay din ang buhay mo sa alanganin. Sa ngayon delikado ang pagpunta mo dito. Roberto, ikaw na ang bahala sa kanya. Wika ni Calione. Dito na nagtaka at nakaramdam ng takot si Toto. Teka, anong gagawin niyo sa akin? Wala kaming gagawin sa'yo. Sumunod ka sa akin. Dali mga buddy, sa kanluran kami.
Kayo na ang bahala sa posisyon niyo. Utos ni Roberto. Sumunod na lamang ang binata ngunit malakas ang kabog ng dibdib na mga sandaling yun. Ang ilan sa mga rebelde, nagpaiwan ang mga ito. Ngunit walang kaide-ideya si Toto sa mga susunod na mangyayari. Hanggang sa nakalayo na sila, alam na alam ng binata na gubat na yun. Huminto sila sa isang banda at may iniabot sa kanya si Roberto. Isang basyo ng baril, ngunit walang tingga. May tali ito na tila habak. Noon pa sana namin ibinigay sa iyo ito bilang proteksyon. Isuot mo, bata, at wag na wag mong wawalain yan. Wika ni Roberto. Hindi na nakapagsalita si Toto. Isinuot ang habak at ilang sandali lang. Gumawa sila ng barong-barong. Hindi mapakali si Toto. Pakiramdam niya sa sarili ay isa na siyang kasapi ng kilusan. Kulang na lamang ay baril upang maging lehitimong rebelde. Hanggang sa kumagat ang dilim, nakarinig ang grupo ng putukan. Naalarma sila. Napag-alamang sa timog ito nang gagaling kung saan pumunta sila Leon. Mabilis silang pumunta sa lugar. Tumambad sa kanila ang mga sundalo na isa-isang kinukuha ang mga labi ng kanilang kasamahan. Kitang-kita ni Toto ang mga dugoang katawan at lawit pa ang bituka ng ilan. Walang nagawa si Roberto kung hindi manood at magpakatatag sa nakikita. Umiiyak na ang mga kasama habang si Toto naman hinahanap si Leon. Ngunit hindi niya ito makita. Puro labi ng mga kalalakihan ang naiwan na nakatiwangwang sa harapan ng ilaw mula sa sasakyan ng sundalo. Nagmungkahi si Roberto na lisanin na ang lugar. Ngunit sinabi ni Toto na uuwi lamang siya ng tahanan. Ngunit inabisuhan siya ni Roberto at sinabing, hanggat maaari, bukas na lamang ng umaga. Walang nagawa si Toto. Kinabukasan na ikagad naman itong nakauwi. Dala sa sarili ang nangyari kagabi. Naawa sa mga rebelde. Wala naman silang ginawa ngunit walang awa silang pinagpapatay na mga sundalo. Oy, o Toto, saan ka ba nagpupunta, anak? Dito ka sa harap ng bahay pumasok. Saan ka ba galing? Hindi pa umuuwi ang tatay mo hanggang ngayon. Kakahanap sa'yo. Sobrang nag-aalala kami, ha? May nangyari pa namang kaguluhan sa pagitan ng mga rebelde at sundalo kagabi. Wika ni Nanay Selen. Naramdaman niya ang galit ngunit makikita na tila gumaan na ang pakiramdam. Huminga pa ng malalim at biglang naiyak. Pasensya na po, Nay, ha. Pinag-alala ko po kayo. Mahirap naman po magsinungaling. Kasama ko ang mga rebelde kagabi. Nakita ko kung paano pinagpapatay ng mga sundalo yung ilan sa kanila. Maswerte lang ako dahil sa ibang grupo ako sumunod. Tugon ni Toto. Ano bang sinasabi ko sa iyo palagi, anak? Huwag kang lalapit sa kanila. Alam mo bang aatakihin ako sa iyo sa kakaisip na may nangyaring masama? Napakatigas ng ulo mo, anak. Ito na pala ang tatay mo. Lintik na batang ito. Akala ko pa naman napasama ka na sa mga napatay doon sa gubat. Pinag-aalala mo ko, ha? Mabuti at nakauwi ka pang buhay. Ano ba kasing nakakagiliwan mo sa kanila? Wala na akong tulog ng dahil sa iyo eh. Pumasok ka sa loob. Para kang basang tuta dyan, ah. Wika ng mga magulang. Hindi pa doon natapos ang sermon ng mga ito. Inabot na ito ng hapon hanggang sa magsalita na ang binata.
Tay, maaring mali ako sa pananaw nyo. Pero sa tingin ko, tama yung pakiramdam ko. Ano bang meron at kailangan nilang sugpuin ng mga rebelde? Dahil sa prinsipyo, ang mga rebelde, Tay, sila ang tinig ng mga mahihirap na tao kagaya natin. Pero umiiral talaga ang politika. Kung nakita nyo lang mismo ang mga labi na naggalat, mapapaisip kayo, Tay. Kaya bukas aalis ako. Sasapi na ako sa kanila sa ayaw at gusto nyo. Wika ni Toto. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Abmer. Muntik pang masuntok ang anak. Mabuti na lamang ay napigilan ito dahil kay Nanay Selen. Niyakap ng ina si Toto at hindi magkawari sa pag-iyak. Hanggang sa bumaba na ang tensyon ng ama, pinayuhan si Toto. Binabaliktad ang isipan at nagbabaka sakali na hindi na ituloy ng anak ang gagawin. Si Toto ay bunso sa 5 anak ni Abmer at Selene. Siya lamang ang namumukod tanging lalaki sa magkakapatid na wala pang sariling asawa at pamilya. Kaya naman, ganoon na lamang kahigpit ang mga magulang ng binata sa kung anong magiging kinabukasan nito. Sa kabila ng lahat, nanaig pa rin kay Toto ang pasyang gagawin. Kinabukasan, pinanood lamang siya ng mga magulang habang naghahanda ng kagamitan. Wala silang tigil sa pag-iyak, pagpigil at pagpayo. Ngunit hindi na nakikinig si Toto. Hanggang sa nagpaalam na ang binatang aalis na siya. Hindi ako nagkulang sa pagpapalaki ng mga anak ko. Gusto ko na magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Pero anong magagawa ko kung yan na ang desisyon mo? Mag-iingat ka na lamang, anak. At naway hindi ka magsisi sa napili mong landas. Tandaan mo, bukas ang bahay at maghihintay kami sa iyong pagbabalik. Wika ni Tatay Abmer. Umagos ang luha sa mga mata ni Toto. Niyakap ang ama at pagkatapos, tumalikod na ang binata. Ang totoo, bukod sa kagustuhang maging rebelde, ang totoong dahilan ay hanapin si Calyona. Hindi nawala sa binata ang pag-aalala sa dalaga. Hanggang sa makarating ito sa kuta ng mga rebelde. Gulat na gulat sina Roberto at ang iba pa. Kagad na sinabi ni Toto na nais niyang maging kasapi ng mga rebelde. Tumanggi pa ng una si Roberto at sinabing baka napipilitan lamang ang binata. Hindi. Buwang pa siya ko, Roberto. At wala nang makakapigil doon. Wika ni Toto. Hindi nakapagsalita si Roberto. Nadinig pa ni Toto ang bulungan ng iba pang kasamahan. Ilang sandali pa, pumunta si Roberto sa kamalig at pagbalik. Meron ng bitbit na mataas na kalibre ng baril. Kagad namang tinanggap ng binata at nilagyan ng bala. Kasama niyo na ako sa lahat ng gawain at prinsipyo. Higit sa lahat, rerespetuhin ko ang batas na umiiral sa ating samahan. Kailangan nating hanapin si Calyona. Wika ng binata. Hindi na, bata. Alam kong hindi siya patay. Magpapakita siya sa atin. Antayin lang natin ang paglitaw niya. Tugon ni Roberto. Pagsapit ng gabi, nagreklamo si Toto dahil tila umiinit ang habak. Natawa naman si Roberto. Sinabing normal na uminit ito at wag na lamang isipin. Ilang sandali pa, bigla na lamang nagpakita sa kanila si Calyona.
Kagad na humayo si Roberto at sinalubong ang dalaga. Samantala, nakatingin lamang si Toto at masaya na mga sandaling yun. Ngunit nag-iisa lamang si Calyona at nadinig pa ng binata ang mga binitawang salita nito. Nagkahiwa-hiwalay sila ng mga kasama at hindi niya alam kung nasa na sila nagtatago ngayon. Habang ang iba naman, patay na. Oh, bakit narito si Toto? Tanong ni Calyona kay Roberto. Ipinaliwanag naman ito na sumapi na sa kanila si Toto, dala marahil ng pagsaksi sa mga pagkamatay ng ibang kasamahan. Sigurado ka na ba dyan, Toto? Bukas, sumama ka sa akin. Roberto, sa timog kayo kasama ng iba pa. Hahanapin natin ang ilan sa mga nawawala. Wika ni Calyona. Kinabukasan, naghiwalay na sila ng direksyon, ngunit sa pagkakataong ito, si Calyona at Toto ang magkasama. Ramdam ng binata sa sarili ang tiwala kay Calyona. Hindi naman yun babasbasan bilang pinuno kung hindi ito magaling mamalakad. Bukod pa dyan, napakatalino rin ito at matibay ang prinsipyo. Ngunit ang ipinagtataka ni Toto, ibang-iba ang aura ni Calyona kumpara noong mga nakaraan. Maaaring tensyonado dahil sa mga pangyayari, ngunit yung mukha nito, kumapalang kilay, unti-unti nang nawawala ang ganda. Kung makatitig pa kay Toto ay para siya nitong papatayin. Dagdag pa dyan na kung magsalita, mabigat na hindi mo aakalaing babae. Ngunit inisip na lamang ni Toto na normal lamang yun. Samantala, hindi siya mapakali dahil hindi humuhupa ang pag-init ng habak niya sa bewang. Nilagay niya ito sa bulsa, ngunit ramdam pa rin ang init. Hindi naman siya nagreklamo at baka isipin pa ni Calyona na mangmang siya sa mga bagay-bagay. Kaya mas pinili na lamang ng binata na manahimik habang tinatagpas ang mga damo na nakaharang sa daan. Inabot na sila ng hapon. Sobrang layo ng narating ng dalawa. Kanina pa inaasahan ni Toto na tatawagin ni Calyona ang pangalan ng mga kasama, dahil baka nasa mga sulok-sulok lamang ito nakatago. Pero wala. Nakikita niya ang dalaga na tila aso. Singhot ng singhot at tinuturo ang direksyon kung saan sila papunta. Hindi ba pwedeng magsenyas na lang tayo? Tawagin na lang natin sila. Palagay ko, madidinig naman nila dahil sa lawak ng lugar. Wika ni Toto. Huwag mong subukang sumigaw at tawagin sila. Maghuhudyat ka lang sa mga residente dito na may mga gumagala. Maliban pa dyan, may mga sundalo sa paligid. Kaya sundan mo lang ako. Tugon ni Calyona. Medyo nakaramdam ng pagkahiya si Toto sapagkat tama naman ang pinuno ng rebelde. Ilang sandali pa, inangat ni Calyona ang kamay. Pinadapa ang binata. Sumuksok ang dalaga sa mayabong na damo at nagkadikit ang kanilang mga katawan. Halos maduwal si Toto sa baho ni Calyona. Normal lang naman ang amoy ng kilikili. Ngunit yung sangsang ay tila nabubulok na laman. Pasimple pang dumistansya si Toto dahil hindi na matiis ang baho. Mas lumalala ang pag-init ng basyo ng bala na nasa bulsa pa rin. Ilang sandali pa may narinig na kalusko si Toto. Kasabay nito ang biglaang paghangos ni Calyona. Unti-unting dumapa, gumapang at bigla na lamang sumirit ng takbo.
lumundag sa masukal na lugar. Nanlaki ang mga mata ni Toto. Tila hindi tao kung kumilos si Calyone. Mabilis at mataas ang lundag. Gumalaw pa ang mga damo kasabay ng tinig na tila baboy na kinakatay. Hanggang sa, "Halika dito. Tulungan mo ko, Toto." Wika ng dalaga. Mabilis namang bumalikwas si Toto at paglapit ng binata. Bumungad sa harapan niya ang baboy ramo na nagkalasog-lasog na ang katawan niya. Tila pinagtataga ito ng itak na siya namang labis na ipinagtataka ni Toto. Kung hindi siya nagkakamali, wala namang dalang itak si Calyone. "Alam kong gutom ka na. Kumain ka." Wika ng babae habang nagpupunas ng bibig na may bahid ng dugo. Ano? Kumain? Hilaw yan eh. Pwede bang iihaw ko muna? May dala naman akong pansiga eh." "Hindi pwede. Lilika ka lamang ng usok. Kumain ka ng laman na hindi luto. Yan ang buhay namin sa gubat. Lalo na sa ganitong sitwasyon na tinutugis kami." Wika ni Calyone. Muling napaisip si Toto na tama ang babae. Kaya kahit nakakadiri, napilitan si Toto na kainin itong hilaw na karne dahil sa sobrang gutom. Nang kahit papano ay malagyan ng laman ng tiyan, sinipsipan niya ang dugo sa leeg ng baboy upang maibsa ng pagkauhaw. Matapos yon, nagulantang ang dalawa nang makarinig ng putukan ng baril. Kaliwat kanan na tila nagsasagutan. "Bakit pinilit pa? Dapat nag-antay na lang eh. Nakikita mo ba yung bukid na yan? Nariyan yung ilan sa mga kasama natin. Sa kabila naman ng mga sundalo. Dito ka lang at antayin mo ko." Wika ni Calyone na mabilis tumakbo palayo sa kanya. Sobrang bilis at hindi man lamang alintana ang mga damong nakaharang. Napailing si Toto. Alam niya sa sarili na may hindi na tama. Kanina pa niya yun nararamdaman hanggang sa biglang tumigil ang pag-init ng habak na nasa bulsa. Nakahinga ng maayos ang binata at sumandal sa maliit na puno. Tinignan pa niya ang habak na mamasa-masa at amoy lana. Ilang sandali pa, nawala ang sagutan ng mga putok. Ngunit sigaw naman ng tao ang kasunod nun. Pagkaangat ni Toto ng tingin, alam niyang hindi yon galing sa direksyon kung saan naroon ang mga kasamahang rebelde, kundi doon mismo sa direksyon kung saan nagtatago ang mga sundalo. Isang oras din naghantay si Toto hanggang sa lumitaw sa likuran ang mga kasamang rebelde. Kasunod si Calyone na may mga sugat sa katawan. Kasabay muli yon ng pag-init ng habak. Nagtataka na ang binata. Napapaisip na baka napalaban si Calyone. Ngunit wala naman itong dalang baril. Tahimik lamang itong naglalakad at pagkalampas niya, nagudyat si Calyone na bumalik na sa kuta. Kitang-kita ni Toto ang mga tama ng baril sa dalaga, pati na rin sa dibdib. Sa pagkakatansya ng binata, dapat patay na ito ngayon o kung hindi naman, hirap na sanang maglakad. Ngunit habang tumatagal, nagbabalik na ang lakas sa katawan ng pinuno. Nagpatuloy lamang sila sa paglalakad hanggang sa tuluyan na silang nakabalik sa kuta. Naroon din sina Roberto at ang iba pa. Ngunit wala silang nakuha na mga kasama sa naitalagang lugar. Parang wala lamang ito kay Calyone. Nagubad pa ng damit.
Nagtapis ng tela at naglakad papunta sa batis. Gabi na ng mga sandaling yun. Makikita sa posisyon ni Toto ang batis. Sa katunayan, nakikita niya rin si Calyona. Ibinaba nito ang tapis. May kung anong ginagawa at sumasayaw-sayaw na tila baliw. Hanggang sa pinahiran ng basang tela ang buong katawan. Naninibago ka sa kanya, no? Hindi siya pangkaraniwang tao, Toto. Hindi din siya maganda kung hindi isang mabangis na halimaw. Pagkukubli lamang ang napakaamong mukha niya. Aswang siya na kung tawagin ay gabunan. Hindi mo ba napapansin ang bigay ko sa'yo? Sa bagay, hindi ko naman sinabi kung ano ang gamit niyan maliban sa proteksyon. Wika ni Roberto. Hindi nakapagsalita si Toto. Yung payapang pag-iisip ay napalitan ng gulo. Naalala niya ang pagpatay ni Calyona sa baboy ng walang kahirap-hirap. Hanggang sa nawala ang pagkabighani niya kay Calyona at yung prinsipyong pinangahawakan bilang kasapi ng rebelde. Tila bumaliktad na ngayon. Natakot ang binata na baka kung anong gawin sa kanya ni Calyona. Tingin niya, iba kung magbigay ng simpatya ang dalaga sa ibang kasapi kumpara sa kanya. Muli namang nagsalita si Roberto. Ayon dito, ang ama ni Calyona ang dating pinuno. Subalit nang masawi sa labanan, pumalit na ang dalaga at wala namang tumanggi. Dahil katulad ng ama, parehas lamang ang prinsipyo at katayuan niya. Naswerte at hindi nagamit ni Calyona ang pagiging aswang noong unang tagpo sa sundalo. Kaya siya nawala. Alam mo kung bakit? Ginising niya ang pagiging aswang sa katawan niya. Meron itong proseso, Toto. Hindi magtatagal. Magiging aswang na din kami. Ikaw, ganun din ang sasapitin mo. Dagdag ni Roberto. Mas lalong natakot ang binata na mga sandaling yun. Ayaw nitong maging halimaw. Nagsisisi kung bakit sumapi pa sa mga rebelde. Hindi niya alam na aswang pala ang pinuno. Ninais niyang umalis ng gabing yun. Ngunit nag-aalangan si Toto kaya naman inantay na lamang munang mag-umaga. Hindi na nagpaalam si Toto. Nang makahanap ng pagkakataon, kagad siyang tumakas. Mabilis na tumakbo. Hindi na lumingon sa likuran sa loob ng 2 oras. Hanggang sa makarating sa bayan. Pagka-uwi sa tahanan, niyakap niya ang mga magulang at humingi ng tawad. Isinalaysay niya ang dahilan kung bakit siya bumalik. Hindi naman nagbigay opinyon pa ang mga magulang. Dahil ang mas mahalaga sa kanila, umuwi na ang anak. Lumipas pa ang ilang araw. Hindi na lumabas ng bahay si Toto dahil sa takot na baka balikan siya ng mga rebelde. Lalo pat alam niya ang ilang detalye. Ngunit wala namang nangyaring masama sa kanya. Lumipas pa ang ilang buwan. Hindi na umuugong ang balitang may mga rebelde sa lugar. Kinalimutan na ng mga residente ang peligro. Dahil marami na ang rumorondang sundalo sa lugar. Habang si Toto naman, hindi pa rin nagpapakampante. Lalo't alam niya kung anong kayang gawin ni Calyona, ang pinunong rebelde na gabunan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Mila.
Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Madalas laman ng usap-usapan ang pangalan ni Mila dahil sa pakikipagrelasyon sa iba't ibang lalaki. Binansagan itong babaeng malas ng karamihan. Gawa ng hindi aabuti ng isang buwan ay namamatay ang kinakasama. Sa unang asawa lamang tumagal ng taon, ngunit kagad ding binawian ng buhay. Parehong atake sa puso ang sanhi ng kamatayan. Hindi naging madali ang kanyang pinagdadaanan, lalo pat samot-saring husga ang natatanggap sa araw-araw. Kahit anong depensa sa sarili, wala pa ring laban sa kaliwat ka ng masasakit na salita. Kamuntikan pang mabaliw dahil doon. Nang hindi ito tinantanan, lumipat ng ibang tirahan kasama ang ina sa intensyong takasan ang masalimuot na karanasan. Subalit binuntutan pa rin ito ng malas. Nakilala niya ang isang lalaki. Nagkamabutihan at naging magkasintahan. Ngunit sa loob lamang na maiksing panahon, naulit na naman ang tila sumpang nakakabit sa kanyang buhay. Walang gabi na hindi ito nakatulog. Kung meron man ay iilang minutong pag-idlip. Naging masama na ang lagay ng kalusugan at halos takasan ng bait. Kung hindi lamang dahil sa pangangalaga ng ina. Matagal na itong tuluyang nawala sa sarili. Anak, kakatapos mo lang kumain na. Huwag kang maupo lang at baka hindi ka matunawan. Karne ng baka pa naman ang ulam natin. Ganito, pagkatapos kong magtupi, sasamahan kitang maglakad-lakad sa labas para malibang ka sa tanawin. Wika ng ina. Nang makitang nakatulala ang anak, nag-aalala ito. Dahil ang inaakalang mapapabuti ang kalagayan matapos makalipat ng bahay. Wala pa ring pinagkaiba sa dati. Nalulugmok pa rin ito. Hindi nawaglit sa isip ang pangyayari. Mama, paano kung talagang malas ako? Isinumpa po ba ako dati habang pinagbubuntis niyo? 5 lalaki na po yung dumaan sa akin, pero lahat sila namatay. Ano po ba ang dahilan? Ako po ba? Natigilan si Aling Nene. Hindi masagot ang anak. Dahil kahit ito ay walang alam kung paano nangyari ang lahat. Anak, hindi ka malas. Sadyang nagkataon lang na ang nakilala mong mga lalaki parehong may karamdaman. Yun naman ang sinasabi ng doktor na dahilan ng kamatayan nila, hindi ba? Huwag ka nang masyadong mag-isip. Ganun lang talaga ang buhay ng tao, anak. Paano nagkataon, Nay? Sunod-sunod na po. Nasaksihan nyo naman yung mga sandaling yun, hindi ba? Maayos naman nung una. Masaya. Pero darating na lang ang isang araw na bigla na lang mamamatay sila. Mama, kasalanan ko ba talaga yun? Malas po ba talaga akong tao? Anak naman, hindi ka malas at nagkataon lang talaga ang lahat. Hindi naman isang beses lang kapag sinabing nagkataon. Pwede itong maulit at wala kang kinalaman. Niyakap na lamang ni Aling Nene ang anak. Maging siya ay hindi na mapakali kakaisip. Wala namang sumumpa sa kanya noong ipinagbubuntis. Walang nakalaban, walang kaaway, walang atraso kanino man. Sa paniniwala niya, nagkataon lamang ang lahat at pagkatapos mapakalma, inaya na sa labas upang kahit papano ay mapagaan ang pakiramdam sa pamamagitan ng paglibot at pag-aaliw sa paligid.
Makalipas ang ilang oras ay bumalik na rin sila para makapagpahinga. Habang hinihintay na maluto ang sinaing, pinagmasdan ni Aling Nene ang anak na tahimik na nagdidilig ng mga halaman sa bakuran. Ilang sandali pa, nagtaka ito nang mapatingala sa kalapit na puno. 2 ulit pang kinusot ang mga mata sa pag-aakalang pinaglalaroan lamang ng sariling paningin. Ngunit totoo ang kanyang nakikita. May isang maitim na elemento sa itaas at nakangiti ng nakakaloko habang nakamasid kay Mila. Dahil sa takot, nagmamadaling dumampot ng kahoy at walang pagdadalawang isip na binato sa puno. "Anak, halika rito. May halimaw dyan. Diyos ko, isa yatang engkanto." Hindi na alam na matanda kung ano ang ikikilos. Basta na lamang hinila palayo ang anak, ngunit ang ipinagtataka niya, wala na ang nakitang nilalang. "Mama, napano po kayo? Kung makahilak sa akin parang may nakitang halimaw. Namumutla ka mo. Ayos lang po ba kayo?" Hindi ako ayos, anak. May nakita ako sa itaas ng puno. Sigurado ako." "Nakita? Ano po yun, Nay? Wala namang nakalambitin dyan sa puno eh. Si Mama talaga. Namamalikmata ka lamang po siguro." Sana nga, anak. Pero sigurado talaga ako. May maitim na tao dyan sa itaas kanina. Kaya nga nagmamadali akong lumapit sa'yo eh. Wika ng ina. Ngunit hindi naniwala ang anak. Inisip na lamang di na namamalikmata siya, kahit alam sa sarili na totoo ang nakita. Dahil dito nagsimula na itong makaramdam ng takot. Bawat kaluskos na marinig, kinikilabutan kagad, lalo na tuwing mapapatingin sa puno. Tila minumulto dahil sa paglipas ng mga araw ay hindi mawala sa isipan ang nasabing elemento. Nang magkalakas ng loob, nilapitan ni Aling Nene ang puno at tinignang mabuti. Nararamdaman niya ang panginginig kahit wala namang nakita. "Diyos ko, sana talaga namamalikmata lamang ako. Huwag naman sanang magkatotoo ang aking iniisip. Ilayo niyo sa anumang kapahamakan ng anak ko. Marami na siyang pinagdaanan. Huwag na sanang dagdagan pa." Napatanda ng krus ang matanda. At dahil sa ginawa niyang yun, nakuha nito ang atensyon ng dumaang albularyo, si Kapuloy. Naninirahan lamang ito sa malapit. Hindi maiwasang magsalita. "Magandang hapon, Manang. Sa paraan ng pagtitig niyo sa puno, parang may nakita kayong hindi dapat. Isang maitim na elemento po ba?" Nagulat ang matanda sa sinabi ng albularyo. Nadagdagan pa ang takot. Ngunit naisip na humingi ng tulong matapos makita ang pormahan nito. "Manong, sa datingan ninyo, albularyo po ba kayo? Kung oo, baka naman pwede mo akong tulungan. Kasi..." Dahil sa takot, hindi na alam ni Aling Nene kung tatapusin ba ang salita. Dahil biglang bumigat ang pakiramdam. Tila may dumating na panauhin. "Hindi mo na kailangang sabihin. Alam ko na. Nandito nga siya sa paligid. Kakarating lang. Isang itim na engkanto na may masamang balak. Nararamdaman ko ang layunin niyang panggugulo sa isang dalaga. Kayo ba'y may anak na babae, Manang?" Tumango si Aling Nene. Nakinig ng mabuti sa salita ng albularyo. "Kaya pala, nagdalawang isip akong dumaan sa kabila.
Dito ako dinala ng aking mga paa dahil may nanggagambala. O siya, kung malakas ang loob mo, Engkanto, lumabas ka at humarap ka sa akin. Paghamon ng albularyo, dumakot ng pangontra sa daladalang buslo ang albularyo, sabay saboy sa puno. Ilang ulit itong ginawa hanggang sa dahan-dahang nawala ang elemento. Naitaboy ko na ang Engkanto. May posibilidad pa ring babalik. Hindi nga lang ngayon. Malakas siya at hindi uubra ang isang beses na pagtataboy. Gamitin mo lamang muna ito. Isabit sa pinto para kahit papano ay hindi siya makalapit sa inyo. Wika ng albularyo, sabay abot ng pangontra sa matanda. Manong, kung ang anak ko ang sadya niya, bakit ako ang nakakakita sa Engkanto? Si Mila hindi ko siya nadinig ni isang beses na may binanggit. Bakit ako ang nakakakita at hindi siya? Naengkwentro ko na dati ang ganitong kaso. Ang pagpapakita ng Engkanto sa magulang ng biktima. Pero walang malinaw na kasagutan. Pero hindi magtatagal. Mismong anak mo ang makakakita sa elementong yon. 1 o 2 beses siyang magpaparamdam sa iyo. Magiging madalas naman sa anak mong babae. Nasaan ba siya ngayon? Nasa loob po, Manong. Baka pwedeng gawan yun ng paraan para hindi makalapit o magpakita sa aking anak ang Engkanto. Halos mahimatay ako noong nakita ko. Paano na lamang si Mila? Marami na siyang pinagdadaanan sa buhay. Ayaw ko nang dagdagan pa ang paghihirap niya. Engkanto pa talaga. Diyos ko. Huwag kang mag-alala, Manang. Tutulungan ko kayo ng anak mo. Pero may kinakailangan muna akong puntahan. May naghihintay ng aking tulong sa kabilang bayan. At sa oras na matapos ko, dediretso ko dito para kayo naman ang maasikaso. Pumayag si Aling Nene at habang hinihintay ang pagbalik ng albularyo, ang anak na muna ang inasikaso subalit kapansin-pansin ang pag-iba nito. Napapadalas ang paglingon at pagtitig sa isang direksyon kahit walang tumatawag. Ilang beses na rin nagsasabi na may tao malapit sa bintana at may napapaniginipang maitim na lalaki na gustong kumuha sa kanya. Pababalikin sa probinsyang pinagmulan. Dito na kinabahan ng todo si Aling Nene at nagmamadaling kinuha ang pangontrang bigay ng albularyo. Inilipat sa kwarto ng anak. Mama, ano po yan? Bakit niyo isinabit sa bintana ko? Para saan po ba yung bagay na yan? Anak, pangontra yan laban sa masasamang elemento. Binigay sa akin ng isang albularyo. Mapoprotektahan tayo niyan. Pangontra? Albularyo? Proteksyon? Bakit po, Ma? Naingkanto ba tayo o ano? Bakit po may paganyan? Natahimik si Aling Nene. Hindi alam kung anong gagawin. Ayaw ding sabihin sa anak ang totoo. Dahil natatakot ngunit si Mila na tila nababasa na ang nangyayari. Wala na itong nagawa kundi magtapat. Anak, noong araw na bigla ang kitang hinila sa bakuran, may nakita akong engkanto sa puno. Magmula ng sandaling yon, umaaligid na siya sa atin. Napadaan ng isang albularyo nitong nakaraan. Humingi ako ng tulong at yan pa lamang ang binigay niya. Sa lahat ng nakikita at nararamdamang kababalaghan, napaniwala ng wala sa oras si Mila. Napapaisip na rin kung may kinalaman ba ang nakaraang pangyayari sa ngayon. Paano kung matagal na pala akong minamanmanan ng engkanto, Mama? Tapos ngayon lang talaga nagparamdam sa atin.
At siya din yung dahilan ng pagkamatay ng asawa at naging karelasyon ko. Anak, huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Paano mo maikokonekta ang nangyari noon sa ngayon? Anak naman, tinatakot mo ako. Posible naman po, Nay, di ba? Paano kung siya talaga yung dahilan ng lahat ng yon? Mama, natatakot po ako na baka. Hindi na natapos ang sasabihin dahil napahagulgol na lamang sa takot. Si Aling Nene naman, hindi mapigilang mapaiyak at niyakap na rin ang anak. Nang sumunod na sandali, tuluyan ang sinakop ng takot ang pagkatao ni Mila. Hindi na humiwalay sa ina hanggang sa pagtulog at nang sumapit ang oras na nagparamdam muli ang engkanto. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa. Kagading natigil ang paghahasik ng elemento sa pagdating ni Kapuloy. Manong, mabuti na lang at dumating kayo. Nagpakita muli yung engkanto sa aking anak. Hindi na ako makakapayag sa ganito. Tulungan niyo po kami. Wika ni Aling Nene sa albularyo. Nagsagawa naman kagad ito ng maiksing ritual pang taboy. Nawala naman ang elemento. Hindi ako makatulog kakaisip sa inyo. Masama ang kutob ko sa engkantong yon. Kahit 10 oras na ng gabi, pumarito talaga ako para malaman ang kalagayan nyo. Hindi ka naman nasaktan, Iha. Hindi naman po. Pero nakakatakot siya, Manong. Maitim tapos ang laki ng pagkakangiti na parang demonyo. At ang sabi niya, gusto raw akong makuha ng pinagsisilbihan niya. Napakunot ang noo ni Kapuloy sa pagtataka. Ito pa lamang ang unang beses na nakarinig ng ganon. Kadalasan sa mga nakakasagupa, ito mismo ang may hangarin sa biktima. Hindi kagaya sa ngayon. Ano ka mo, Iha? Gusto kang makuha ng pinagsisilbihan niya? Ang engkanto may pinagsisilbihang ano? Nakakalito ha, pero gagawa natin ng paraan para magkaalaman na. Pero bago ako magsimula, hihingi muna ako ng permiso sa inyo, lalo na sa iyo, Mila. Ano, handa ka bang pagkatiwalaan ako? Oo naman po, Manong. Tinatanong pa ba yan? Nauna na ngang nanghingi si Mama eh. Gusto ko lamang makasigurado para hindi na maulit sa akin ang nangyari dati. May lumapit sa akin, ina ng biktima. Kinamot ko ang bata pero kumontra ang tatay. Hinabol pa ako ng itak. Kung sa bagay, lasing din yon at inakala na sinasaktan ko ang anak niya. Hindi bali na. Bumalik na tayo sa kaso mo. Halik at sisimulan ko na ang ritual. Medyo masasaktan lang ang katawan mo pero magiging maayos ka rin. Manong, gawin niyo po ang lahat. Bahala na kung sisingilin niyo ako ng malaki. Basta lubayan lang ng engkanto ang anak ko. Kumalma ka, Manang. Madali lamang ito basta may paniniwala kayo. O siya, huwag nang maraming salita dahil sisimulan ko na ang ritual. Dinasala ni Kapuloy si Mila. Sabay orasyon para imbitahan ang elemento na pumasok sa katawan ng dalaga upang makausap. Pagkatapos, kumuha siya ng isang palito ng posporo. Dahan-dahang idiniin sa daliri nito. Anong pangalan mo? Bakit mo ginagambala ang babaeng ito? At anong pakay mo sa kanya? Dumaing ang elementong sumanib sa katawan ni Mila habang dahan-dahang idinidiin ang palito. Ilang beses nang nagtanong ang albularyo ngunit mas lalo lamang napahiyaw dahil ayaw sumagot. Anong pangalan mo?
At sino ang pinagsisilbihan mo na gustong kumuha sa babaeng ito? Subukan mong wag sumagot. Malilintikan ka talaga sa akin. Ano? Umieko sa tahanan ang sigaw ng elemento. Halos mabali ang daliri sa kakadiin ng palito. Ngunit ayaw pa rin sumagot. Napuno na si Kapuloy kaya naman ginamit ang sagradong punyal na gawa sa kahoy at direktang idiniin sa tiyan. Sinabayan pa ng dasal at dahil sa matinding sakit, napasagot ang engkanto. Si Bernardo ang pinagsisilbihan ko. Ako ang kanyang gabay. Siya ang nag-utos sa akin na sundan ng babae at gambalain para bumalik sa pinanggalingang probinsya. Talaga? Ulitin mo nga. Sino ang nag-utos sa'yo na gambalain ang babaeng ito? Lakasan mo ang boses mo kung ayaw mong patayin kita. Si Bernardo. Si Bernardo! Kagad hinipa ni Kapuloy ang mukha ni Mila. Humiwalay na ang engkanto at ganoon na lamang ang pagtataka. Dahil walang alam sa nangyayari. Binigyan niya ito ng dinasalang tubig na maiinom upang linisin ang katawan niya mula sa sanib ng nilalang. Ano po ang nangyayari sa anak ko, Manong? Sa kasino si Bernardo? Wala po kong kilala na may ganyang pangalan ngayon. Meron dati. Pero lolo ng lolo ko. Patay na yun eh. Tapos wala siyang inaalaga ang engkanto. Hindi ko kilala kung sino ang taong yon. Pero sa aking pakiramdam, isa itong aswang. Ikaw ba, Iha? Wala kang maalalang nakilala o nakasalamuhang tao na pwedeng nagngangalang Bernardo? Saang probinsya ba kayo galing bago napadpad dito? Marami po akong nakilalang lalaki. Naging kasintahan pero lahat. Hindi tumagal. Namamatay rin po kagad. Wala po akong matandaan na may pangalang Bernardo eh. Pero, ano po? Aswang? Naengkanto na nga ako. Tapos may aswang pa. Napayakap na lamang si Mila sa ina. Nagsimula na namang humagulgol. Sa probinsya ng Siquijor kami galing, Manong. Lumipat kami rito dahil gusto kong ilayo sa anumang kasamaan ng aking anak. Nang dahil sa kamatayan sa naging karelasyon niya. Hindi ko naman alam na mas malala pa pala ang sasapitin pagdating dito sa Aklan. Sandali. Itong anak mo may karelasyon, tapos hindi nagtatagal na mamatay rin. Ilang lalaki na ba ang dumaan sa kanya? 5 po, Manong. Isa ang naging asawa at 4 ang nakarelasyon. Ang 4 nakakasama lamang niya ng iilang linggo. Maliban sa asawa na umabot ng 1 taon. Tapos pareho ng dahilan ng kamatayan. Atake sa puso. Kung nagkataon man ito, bakit kailangang maulit ng ilang beses? Hindi po ba? Ano po ba sa palagay niyo, Manong? Nako, malala ito, Iha. Nakita ko na ang ganitong kaso dati. Noong sumasama pa lamang ako kay tatay. Parehong-pareho ng pinagdadaanan mo, Iha. May nakikilala tapos namamatay. Ang dahilan ay kulam. Kinulam ng lihim na nagkakagusto sa kanya. Ayaw mapunta sa ibang lalaki kaya pinapatay. At alam mo kung sino ang may gagagawan. Isang aswang na may lahing mangkukulam. Pero sa kaso mong ito, isang aswang na may engkantong gabay. Huwag kang mag-alala. Malalabanan natin ito sa pamamagitan ng kamatayan. Kamatayan? Bakit po, Manong? Sino pong mamamatay? Huwag po ang anak ko, Manong. Kung kinakailangan, ako na lang. Handa kong ibuwis ang aking buhay.
Ito namang si Manang, napakadrama. Tinutulungan ko nga kayo tapos hahangarin mong may mamatay sa inyong dalawa. Ano to, lokohan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, tutugisin ko ang Bernardo na aswang na yon para tuluyan ang lubayan ng anumang kababalaghan nitong anak mo. Hanggat nabubuhay siya, hindi ka matatahimik, Iha. Pero subukan nating idaan sa usapan. Kung ayaw niya, wala na tayong magagawa kundi gawin ang nararapat. Kinabukasan, naghanda sila upang bumalik ng probinsya kasama si Kapuloy. 10 oras ng gabi nang makarating, nakaramdam kagad ang albularyo ng presensyang nakasunod sa kanila. Habang naglalakad, nagsasagawa ito ng orasyon upang maitaboy. Ngunit lumulubay lamang ng ilang saglit. Bumabalik din. Pagpasensyahan nyo na yung tahanan namin, Manong. 1 taon na rin kasing naiwan kaya binabahayan na ng alikabok at mga insekto. Hindi na yon mahalaga. Ang aswang naman ang pakay ko rito, hindi ang manirahan. O siya, mauna na kayo sa pagpapahinga. May kailangan lamang akong gawin. Mag-oorasyon para hindi makalapit dito ang pesteng yon. Mukhang nasasabik pa naman na makita ka, Iha. Isang umaaligid na aswang Ngunit hindi sinabi ni Kapuloy sa mag-ina. Ayaw na niyang dagdagan ang takot sa mga ito. Habang nagpapahinga sila, lumabas siya at sinubukang tawagin ang nilalang. Alam kong nariyang ka sa tabi-tabi. Itinaboy na kita pero bumalik ka na naman agad. Gustong gusto mo talaga ang babae, ano? Sayang lang dahil hindi mo pwedeng makuha. Hindi rin naman ako makakapayag na magtagumpay ka. Ang katulad mong nilalang ay dapat parusahan sa ginagawang pag-asek. Sa dinami-rami ng pwede mong gawin, ito pa talagang babae ang naisipan mo. Halika, lumabas ka at magharap tayo. Ngunit tanging kaluskus lamang ang sumagot kay Kapuloy. Naramdaman niya ang presensya ng aswang subalit wala itong balak na magpakita. Muli itong nag-orasyon. Dito na napilitang lumabas ang nilalang. Payuko-yuko pa dahil hindi makapagpalit ng anyo dahil sa bisa ng orasyon. Aba, kita mo nga naman, nahihiya ka. Ang kapal nga ng mukha mong guluhin ang bahay ng babae. Ano, hindi ka makatingin? Gumamit ka pa talaga ng ibang elemento para sundan ng mag-ina. Ayos ka rin ah. May gabay na engkanto. Itinuloy ni Kapuloy ang orasyon habang sinasabuyan ng pangontrang langis ang aswang. Umiilag pa ito ngunit tinatamaan din. Nang makabawi ang nilalang ay kagading sumugod. Nakahanda naman ang albularyo kaya't natatapatan ang bawat atake. Naging madali na lamang sa kanya ang ganitong sagupaan dahil ilang beses nang napapalaban sa aswang, engkanto, maging iba pang mga elemento. Gamit ang langis at orasyon, napasuko niya ito. Napapaluhod sa harapan habang iniinda ang sugat sa katawan. Tuluyan din itong nangihina. Hindi ka sana hahantong sa ganito kung pinabayaan mo na lang ang babae. Isa kang aswang tapos nagkakagusto ka sa tao. Dapat alam mo na ang mangyayari sa iyo sa takdang araw, katulad ngayon. Pero ang tigas mo rin, no? Ayaw mong tumigil. Iba talaga ang tama ng pag-ibig. Kaso hindi bagay sa iyo. At kung gusto mong magmahal, kapwa mo na lang sana para wala ng taong madamay. Sa puntong ito, tumingala na sa kanya ang aswang. Masama ang titig ngunit wala ring magagawa dahil sa orasyon.
Hindi ko napansin ang alaga mong engkanto. Ano, umuwi na ba sa kanila? Natakot yata sa akin kaya hindi na nagpakita. Mabuti na rin yung ganon, para ikaw na lang ang poproblemahin ko. Ano, titigilan mo ba ang babae o hindi? Tanong ng albularyo. Kagad namang umiling ang aswang. Aba, ayaw mo. O sige ha, ayaw ko rin namang buhayin ka pa. Sa dinami-rami ng dinamay mong tao, yung mga naging karelasyon ng babae, pagbabayarin din kita. Kamatayan sa kamatayan. Dinukot ni Kapuloy ang balisong mula sa bulsa. Ito ang gamit niya bilang panapos buhay sa mga nakakalabang aswang. Naalerto ang nilalang at nagmamadaling tumayo ngunit muli ring bumagsak matapos saksakin. Paulit-ulit hanggang sa nangisay na lamang. Kung madadaan ka lang sana sa pakiusap, hindi kita papatawan ng kamatayan. Pagdudusahin lang sana kita, kaso ayaw mo eh. O siya, magpahinga ka na. Habang buhay! Matapos ang muling pag-oorasyon, hindi na humihinga ang nilalang. Nakabulagta na lamang ito. Napapatanda na lang din ng krus ang albularyo at dinasala ng bangkay. Paglingon niya sa bahay, nakita niya ang mag-ina sa sulok. Yakap-yakap ang isa't isa gawa ng takot. Wala na kayong dapat pang ipag-alala. Tapos na ang paghihirap nyo. Nakita nyo naman na bagsak na ang aswang. Pero ang engkanto ay hindi ko napatay. Pinabalik lamang kung saang mundo siya nanggaling. Hindi na rin yun makakalapit sa'yo. Sigurado ako doon. Maraming salamat po, Manong. Ang ipinagtataka ko lang, sino po ba ang lalaking yan? Hindi talaga namin siya kilala. Hindi ko rin po sigurado kung nakilala ko ba siya dati o ano. Wala naman akong matandaan. Baka sa ibang lugar nakatira kaya hindi nyo kilala. Hindi bale. Ang importante ngayon ay tapos na ang lahat. Bukas ko pa sana haharapin. Kaso, sunod ng sunod sa atin kaya pinagbigyan ko na lang. Paano po yung bangkay niyan? Kapag dalaman ng ibang tao baka pag hinalaan pa kami. Iba mag-isip ang taga rito, Manong. Hindi problema yan, Manang. Ako nang bahala rito. Pumasok na muna kayo at aasikasuhin ko lamang ang bangkay nito. Ang albularyo na ang kumilos para mailigpit ang katawan ng aswang sa tamang pamamaraan. Matapos ay bumalik na sa tahanan ng mag-ina upang masuri ang kalagayan ni Mila. Paglipas ng oras, bumuti na rin ito at wala na siyang naramdamang banta sa buhay. Nalinawan na rin si Mila sa lahat. Nakahinga ito ng maluwag dahil nasolusyonan na ang problema. Bumalik sila sa Aklan at doon itinuloy ang buhay. Hindi nila nais na manirahan muli sa probinsya. Paraan din upang dahan-dahang malimutan ang nakaraan. Sa paglipas ng panahon, umayos din ang buhay at naging maingat na sa bawat kilos. Iniwasan ng kumilala ng panibagong karelasyon sa takot na baka maulit ang nakaraan. Lahat ng ito ay dahil lamang sa matinding kagustuhan ng aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.